taong mali-mali. Akalain niyong itinampok sa isang pa-contest, layunin daw kasi nilang ipaintindi sa publiko ang kanilang kondisyon. Question, ano kaya ang mangyayari kung ang mga mali-mali Harap dito, go! maglabanan sa isang pageant? Ang sagot, ganito. Hello? Sila? Kamadyo! Ako si Bindi Pero paano pipiliin ang mananalo? Kung sino raw ang pinaka makakasagot ng tama kahit mali-mali sila. Baka walang madyungkag. Umuwi ako ay nakatok-tok po! Nanok-tok si Pedro. Ay, Joy, tunik. Ay, Joy! Ay, ulit ito! Ito ang Barangay Paho Search for Miss Mali-Mali 2019 sa Paho, Libertad, sa Antique. Ang unang rumampa, ang magkapatid na Lucy at Violeta. Ako, si Lucy, Manukan, Tagapaho, Libertad, Antique, 59. Oh! 55! Oh! Hindi namin talagang alam na ganyan kami. Yung malalaman lang namin pareho, mali ang sinasalita namin dalawa. Yung gano'n nga yun, yung magano'n nga yun, sir. Ganyan, sir. Oh. Basta nagulat daw sila na sila'y naging mali-mali. Nahihirapan talaga kami. Siyempre, maglakad ka sa daan, bigla ka gugulatin. Eh, yung nakita mo yung kapranggot lang na bigas, matatapon mo pa. Hindi uuwi ka lang naluhaan, wala kang kainin sa bahay. Sa bahay kami. Hanap kami ng bao, yung igatong ba namin. Tapos may biglang sumulpot na ahas or daga. Takbo kami pareho pababa. Nga wala naman kaming dala. Siyempre, akala namin kung ano ang manon. Bitawa namin ng karbaw doon na binuhian ko. Ano, kasi chichi. Tapos na yan. Ba? Oo, amoyin mo, oo. Kami dalawang kapatid, nagtutulungan kami na para hindi na kami magkakamali. Nagsimula raw ang pagiging mali-mali ni Lucy nung nabugbog ang kanyang bunso. Lagi rin daw niyang inaalala kung paano niya bubuhayin ang kanyang pamilya. Ako lang po naghahanap po. Walang trabaho at matanda na rin yung asawa ko eh. Si Violeta naman, nagsimula rin ang pagiging mali-mali nung nag-alala raw siya kung paano bubuhayin din ang 6 niyang mga anak. Lagi na lang umaalis yung asawa ko papuntang Negros. Ako lang nag-iisa sa bahay. Mahirap, sir. Maghanap pa ng bigas. Mabuti kung may magtawag sa akin na magpalabada. May papakain ako sa nila. Next candidate, si Elvira. Kung ikaw itawan kang tsansa, nga maagto sa isa ka lugar, diin ang imo gusto maagtunan, tagwanhaw. Batyo! Minsan sa labas, nakatakbuhan kami kung gulatin kami ng ibang tao. Ang pagkamali-mali ni Elvira, namana raw niya sa kanyang ina. Nung nabiyuda at mag-isa na lang itinaguyod ang 4 niyang mga anak, dito na raw mas lumala pa ang kanyang pagiging mali-mali. Sa problema, sa hirap ko, ako lang nag-ano dito sa Paho, sa bahay. Matapos siyang makapanayam ng aming team, bigla na lang siyang nagtatakbo. Bakit po kayo napatakbo nung dumaan kami sa sasakyan? Kasi nagugulat ako. Ang itinanghal na Miss Mali-Mali 2019 na nakapag-uwi ng 3,000 pisong premyo ang pinakamatinuraw na nakasagot. Ano ang hindi mo maobra na hindi maobra sa isa ka lalaki kagwanhaw? Ang pag-anak, kasi hindi magagawa yun ng lalaki siya, diba? Si Lucia Gain. Ako, si Lucia, kain, nagkakaon ng kanding. Pero ang pagiging mali-mali raw ni Aling Lucia ang naging dahilan para malagay dati sa peligro ang kanyang apo. Sabi ko, bakit hindi ako ginanito sa kulinta? Basta may nagulat sa akin, karga-karga ko yung apo kong tapon ko talaga. Ginanon ko agad.
kung hindi hulog talaga. Ba't ganito ang buhay ko? Ba't nagkakamali ako palagi? Sa tuwing lumalabas daw siya, meron parating nag-aabang na may hawak ng palanggana para siya'y gulatin. Para hindi ito matuloy, lagi naman siyang nagdadala ng itlog. Hindi nila ako mabibiro kasi nga mababasag yung itlog. Papalitan talaga nila. Siyempre, hindi ko kasalanan yung mabasag yung itlog. Pero sa kanilang barangay, marami raw talaga ang mga mali-mali rin. Kaya binansagan sila, Barangay Mali-Mali. Nagsimula po ito sa mga kalola-lolahan namin. Siguro dahil sa medyo kahirapan ng buhay. Ang pinaniniwalaan namin is parang ito'y hawa eh. Nahawaan ka nito pag madalas mo silang kausap. Pero para sa iba, ang pa-contest ng mga mali-mali, maling-mali. Sa tingin ko po, hindi maganda. Lalong nadadaragdagan yung pagkamali-mali nila. Pwede siguro wag na lang yung ulitin yung mali-mali. Kahit sa daan ba, ginaganyan siya ng tao. Parang ginagawa na lang siyang laruan. Masakit din po. Masakit na parang nahihiya. Minsan sinasabi ko na lang, tara na, alis na tayo pasinin. Nasasaktan kasi pakiramdam mo minsan binubuli siya pero wala po kami magawa. Kahit na ganyan ka po, lagi mo pong tandaan na mahal na po kita. Nagauli sa tibya. Naisipan po namin ng ganitong klaseng search dahil gusto namin magbigay ng saya at yung mga mali-mali na constituents namin, mabigyan din po namin sila ng importansya. Sa pamamagitan ng aming search mali-mali, matulungan sila. Katawa-tawa para sa iba, pero ang hindi nakikita ng marami kung paanong nagiging sanhi ng problema ang kanilang pagiging mali-mali. Ako si Binji. Kung natatawa pa rin kayo, pakinggan ang istorya ng pambato ng Barangay Paho na si Bienvenida. Na nagsimula raw ang kanyang pagiging mali-mali nung bayuhin sila ng super bagyong Yolanda na sa linggong ito, eksaktong 6 na taon na ang nakalipas. Yung gutom ang naranasan ko noon tapos ni Yolanda, gabi, umuwi kami dito, giba yung bahay namin. Umiyak nga ako noon pagkain namin, wala. Ngunit kahit mali-mali, may isang tamang nangyari raw sa kanyang buhay, ang hindi pag-iwan ng kanyang mister. Anumang bagyo ang dumating sa kanilang buhay. Kahit ganyan ka, hindi kita iiwan. Talagang mahal kita. Para makita ang kanilang kondisyon, dinalaw sila ng psychiatrist. Ayon sa kanya, sina Lucy, Violeta, Elvira at Aling Lucia merong Leita syndrome O tinatawag na dissociative disorder, not otherwise specified. Sa bawat bansa, iba-iba din ang tawag nila. Sa atin, yun nga, yung mali-mali. At ang karaniwang dahilan daw nito, stress at traumatic experience. Madalas ang babae na maka-experience siya nito dahil sa hormonal changes, hindi naman nakakahawa. Kaya lang, kayo ng ibang sakit na may genetic component. So sa pamilya, mayroong mas malakas ang kanilang risk ba na magkaroon ng ganyan. Nagagamot naman daw ito, pero kinakailangan daw na makaalis ang mga ito sa kanilang lugar. Pero kung hindi mo matanggal yan, tuturuan na lang natin sila kung anong gagawin nila. At saka yung mga tao, kailangan bigyan ng informasyon na ito ay hindi pagtatawanan. Seryoso ito. Pareho din ng depresyon. Usually niyan, may maramdaman sila bago magmali-mali. Nalalamig yung paa, o mahirapan maghuminga, yung puso nila mabilis. Pag lumala ito, palpitation, mag-heart attack yan. Ay, yung iba naman, masisiraan ng ulo. Pag naramdaman nila yan, deep breathing exercise. In, hanggang sa mapapansin ninyo na relax na kayo. Hindi rin sang-ayon si Doc sa ginawang pa-contest. Lalo silang ginugulat, lalong tumitindi ang kanilang nervyos. Kailangan talaga tayo ay aware sa ating mental health. Maaari namin ipahinto or hindi na namin ipagpatuloy yung ganitong okasyon. Since nalaman na ganun pala ang magiging kahindatnan sa huli, sana wag nang umabot pa sa punto na paglala nung kanilang karamdaman. Ngayon lang ako nakausap ng doktor sa sakit kong ito. Natuwa din kami, sana matanggal din yan. Ang mali, dapat
itinatama, hindi pinagtatawanan.